Mga pare, napahanga na naman ako ng bonggang-bongga ng isang pelikula. Ito ay ang Declaration of Emergency, na ipinalabas noong 2021. Isang Koreanong disaster thriller na masasabing mayroong all-star cast. Pagkatapos may palabas ang pelikula, hindi lang nito nakuha lahat ng awards sa Korea, kundi nanalo pa ito ng award sa ika-16 na Asian Film Festival. Ang istorya ay puno ng suspense at walang boring na parte. Ang ending ay nakakaiyak pero hindi owa. At umani ng papuri mula sa mga manonood. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, diretso na tayo sa kwento. Dahil excited na akong i-share sa inyo ang kwentong ito. Sa isang airport terminal sa Seoul, South Korea, isang lalaki ang naghahanda upang pumili ng eroplano na may pinakamaraming pasahero, upang magsagawa ng isang pag-atake. Tinanong niya ang customer service sa terminal kung aling eroplano ang may pinakamaraming pasahero. Ngunit dahil sa issue ng privacy, magalang na tumanggi ang customer service. Di inaasahan, dahil lang sa pagtanggi ng customer service. Ang lalaking kanina'y magalang na nagsasalita, ngayon nagsabi na ng masasakit na salita sa customer service. Miss. Opo. Huwag po kayong ganyan ngumiti. Ikaw na babaeng madaling makipagrelasyon. Kasabay nito, isang mag-ama ang sumulpot sa kamera. Pinaupo ng batang babae ang kanyang ama roon sa pila. Samantalang siya naman ay nagmamadaling tumakbo papuntang banyo. Dahil mahaba ang pila sa banyo ng mga babae. Dahil nagmamadali siya, kinailangan niyang pumunta sa katabing banyo. At ng mga oras na iyon, naroon din ang lalaking kanina'y pumili ng flight ng pabigla-bigla. Nakatago siya sa isang cubicle, habang kinakaya ang matinding sakit. Isiniksik niya sa sugat sa kanyang kili-kili ang isang bagay na hugis bote. Talagang determinado siyang gumawa ng gulo ngayon. At nang matapos na niya ang lahat ng iyon, nang makarating siya sa may pool para linisin at gamutin ang sugat niya, bigla niyang naramdaman na parang may nakatingin sa kanya sa likuran. May tao ba? Sumin. Sumin. Papa, bakit ka nandito? Pinagmasdan ang mag-ama na umaalis. Biglang may naisip ang lalaki. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa lobby. Parang tanga na tinanong ang pupuntahan ng mga ito. Wala siyang natanggap na sagot, kaya naman ay yumuko siya at tiningnan ang baggage tag ng mga ito. Pupunta pala sila sa Hawaii. Tara na, Soo-hyun. Hiwalay ka na ba? Kilala mo ba ako? Hindi kita kilala. Bakit mo naman porad tinatanong ang mga personal kong bagay? Tanong lang naman, Pati ba naman kung pwede? Bastos ang manghimasok sa privacy ng iba. Alam mo naman yun, di ba? Ano ang sinabi niya? Anong problema mo ba? Pinag-usapan niya lang naman ako kanina. Nababaliw ka na ba? Umalis ka na nga. Baliw talaga. Pinanood niya ang pag-alis ng dalawa. Lumingon ang lalaki at nagpunta sa ticket counter. Bumili siya ng ticket sa parehong flight ng mag-ama. At maayos na nakapasa sa security check. Sumakay sa eroplano na may 150 pasahero. At siya'y sumakay na rin sa eroplano. Nang makita siya ni Mang Lee, ang ama ng batang babae, kahit nagtataka, hindi na lamang pinansin ni Mang Lee. Sapagkat sino ba naman ang mag-iisip, na may isang taong sasama ng loob na isasama ang lahat ng pasahero sa eroplano sa kanyang kamatayan. Habang isinasara ang pinto ng eroplano, sumakay sa K-1501 ang lahat at nagsimula ang isang nakamamatay na paglalakbay. Samantala, nakatanggap ng report ang himpilan ng pulisya malapit sa paliparan. May nagpost ng video sa internet. Inaangkin ng lalaki sa video na aatake siya ng eroplano ngayong araw. At ayon sa nagsumbong, ang lalaki sa video ay kapitbahay nila. Bagamat marami sa himpilan ng pulisya ang nag-akala na isang kalokohan lamang ito. Ngunit si dating maingat na si Mang Song, pumunta pa rin sila sa sinabing subdivision ng nagsumbong kasama ang kanyang kapareha. At nang makarating sila sa pintuan ng lalaking nasa video, binuksan nila ang bahagyang nakasarang pinto. Isang mabahong amoy ang sumalubong sa kanila, na siyang nagbigay kay dating pulis na si Song, na matagal nang nasa serbisyo, ng masamang kutob. At ang totoo nga ay gaya ng kanyang hinala, isang lubhang nabubulok na bangkay ang natagpuan niya sa loob ng bahay. Di nagtagal, maraming pulis at mga forensic expert ang dumating. Matapos ang unang pagsusuri, ang mga capillary ng biktima ay pumutok at may mga sintomas ng pagdura ng dugo, mukhang dahil ito sa pagkalason.
At nakakita rin ng pulisya ng maraming videotape sa loob ng bahay. Ang laman pala ay isang eksperimento gamit ang mga daga. Nakita sa video ang isang tao na nagbuhos ng kaunting pulbos sa loob ng kahon. Agad namang pumutok ang mga capillary ng maraming daga at isa-isang namatay. Nakakapangilabot ang nakitang eksena. At saka, sa pamamagitan ng panonood ng mga video na ito, nakabuo ang mga forensic expert ng isang nakakapangingilabot na conclusion. Iyon ay, habang sinusubukan ng kalaban ang bilis ng pagkalat ng virus, patuloy din itong pinagbubuti at pinaikli ang incubation period ng virus. Ang mahalaga, nang matuklasan ng mga forensic expert na ang mga biktima ay positibo, at unang hatol ay namatay dahil sa virus, biglang lumubog ang loob ni Lawsong. Mabilis siyang nagmadali patungo sa paliparan kasama ang kanyang kasamahan. Hindi siya mapakali sa daan. Sumakay kasi ang kanyang asawa sa eroplano sa paliparan ng Seoul ngayong araw. Hindi niya ito makontak sa telepono kaya nanalangin na lamang siya. Nanalangin siyang sana'y hindi sumakay sa eroplano patungong Hawaii ang sospek na si Liu Zhenxi. Ngunit nang makarating siya sa paliparan ng walang patid na pagmamadali, nalaman niya mula sa mga tauhan ang flight number na sinakyan ni Liu Zhenxi. At nang makita niya ang pangalan ng asawa niya sa listahan ng mga pasahero, si Mang Song ay natigilan at halos mawalan ng hininga. Dali-dali siyang pumunta sa control tower, ipinakita ang kanyang ID at ipinaliwanag ang sitwasyon. At pinakiusapan ng mga tauhan na agad na magbigay ng utos para mapabalik ang eroplano. Ngunit dahil lamang sa kanyang sinabi, ipababalik na ang isang international flight na puno ng mga pasahero. Halatang hindi ito posible. Kasabay nito, hindi pa alam ng mga pasahero sa eroplano ang haharapin nila. Masayang kumakain sila ng in-flight meal at pinagmamasdan ng tanawin sa labas ng bintana. At nang tumayo si Eugene Sok, isang nakamamatay na krisis ang palihim na nagsimula na. Diretso siyang pumasok sa banyo pagkatayo. Kinuha niya ang maliit na bote sa kanyang kilikili. Tapos inilagay niya ito sa isang inhaler. Tinakpan niya ang kanyang ilong at bibig. Iwinisik niya ang virus sa bawat sulok ng banyo. Pagkatapos ng lahat ng iyon, palabas na siya ng banyo. Nang makasalubong niya ang anak ni Laoli na papasok na sana sa banyo. Dahil dito, ang ekspresyon sa mukha ni Liu Zhenxi ay biglang naging kakaiba. Kusa siyang umiwas para bigyan ng daan ang bata, para mapabilis ang pagpasok nito sa banyo. Ngunit hindi inaasahan, nang papasok na sana ang bata, ay may naunang ibang pasahero. Pasensya na dahil talagang nagmamadali ako. Ang swerte mo naman, bata. Yumuko siya at may binulong sa tenga ng bata, pagkatapos ay umalis na siya. Samantala, ang lalaki sa loob ng banyo ay nakaramdam na parang may pulbos na lumulutang sa hangin. Naiinis siyang kumaway ng ilang beses. Pagkatapos ay padabog siyang lumabas ng banyo. At agad na nahanap ang flight attendant para magreklamo. At ang flight attendant na nakatanggap ng reklamo ay agad ding pumunta sa banyo. Nang makasiguro na may mga particle nga ng powder. Walang pag-aalinlangan na kinuha niya ang tissue at naglinis. At dahil din sa kanyang ginawa, lubos na binilisan ang pagkasira ng eroplano. Dahil kakalinis lang niya ng banyo, agad-agad siyang naghanda ng tanghalian para sa kapitan. Samantalang hinihiwa ang isang steak, ang pulbos na virus na nahulog sa kanya, ay tumama sa steak. Walang kamalay-malay siyang naghain ng steak, at ipinasok mismo ang virus sa bibig ng kapitan. Maya-maya'y biglang umuga ang eroplano, at nagising si Manong Lee na natutulog, at ang kanyang hindi sinasadyang paglingon. Nakita kong nanonood ng video ang katabi kong pasahero. Ang nasa video ay nagbabanta ng pag-atake sa eroplano. Tiningnan lang ito ng katabi ko na parang biro, pero si Mang Lee ay nag-alala. Dahil nang masuri niya ito ay bigla niyang natuklasan, na ang nasa video ay nasa eroplano rin pala. At ang mas nakakabahala pa, nakarinig siya ng mas nakakagulat na balita mula sa anak niya. Dali-dali niyang ipinakita ang video kay lahat ng tauhan ng eroplano, at sinabing may itinatago ang lalaki sa kanyang kilikili. Hinala niya na isang armas iyon. Natatakot siyang hindi siya paniwalaan ng lahat. Kaya naman, tinawag pa niya ang anak niyang si Ziyumin. Para ulitin ni Ziyumin ang pabulong na sinabi ni Liu Zhenxi kanina. Lahat ng tao sa eroplano ay mamamatay. Pakinggan ang sinabi ni Xiumin. Lahat ay nagulat. Mabilis ding nakahanap ng paraan ang flight attendant para makausap si Liu Zhenxi at alamin ang nangyari. Ngunit sa harap ng mga pagdududa, mariing itinanggi ito ni Liu Zhenxi. Dahil sa kawalan ng magagawa, kinausap na lamang ng flight attendant si Mang Lee, at sinabing patuloy niyang susubaybayan ang kilos ni Liu Zhenxi.
at ipinagbilin kay Mang Lee na huwag itong ipagsasabi, para maiwasan ang hindi kinakailangang pagkatakot, at sa panahong ito, ang lalaking pasahero na unang nakaranas ng virus ay nakaramdam na ng karamdaman. Napakasakit ng pangangati ng buong katawan niya, at lalong lumala sa kanyang mga braso kung saan nagkaroon siya ng mga paltos. Sumasakit din ang buong ulo niya. Pumunta siya sa banyo at tinignan ang sarili sa salamin. Ngunit hindi inaasahan, biglang nagdugo ang kanyang ilong. At kasunod nito, sumabog ang kanyang kaliwang mata. Hinawakan niya ang kanyang mata at sumigaw habang lumalabas ng banyo upang humingi ng tulong. Pero ang nakakatakot niyang itsura ay nagpatakbo sa lahat ng mga pasahero. At hindi pa siya nakakahakbang ng ilang metro, ay bumulwak na ang dugo sa bibig niya at bumagsak na siya sa lupa. Nang makarating ng isang doktor na pasahero para suriin siya, ay wala na siyang buhay. Lubhang ikinagulat ito ng lahat ng mga pasahero, ngunit hindi nila naunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Nagkukumpulan pa rin sila at mausisa na pinagmamasdan ang kalunos-lunos na kalagayan ng lalaki. At ng mga oras ding iyon, nakita ng nanonood na si Mang Lee, na ang mukha ni Liu Jianxi na nanonood din ay may ngiti. Hinala niya na ang pangyayaring ito ay may kinalaman kay Liu Jianxi. Kaya naman, hindi na siya nag-atubiling sumugod at hinawakan si Liu Jianxi. Pinunit niya ang damit nito at ipinakita ang sugat sa kilikili. At tinanong kung ano ang itinatago nito roon. Habang nagkakaroon ng pagtatalo ang dalawa, biglang dumating ang first officer. Ginamit niya ang buong lakas niya para hilahin si Manong Lee. Pagkatapos ay kumuha siya ng papel at sinimulang i-verifika ang identidad ni Liu Jianxi. Dahil kanina lang, nakakatanggap ang cockpit ng telegram mula sa ground control. Kinumpirma nito na si Liu Jianxi ay magkakalat ng isang nakakatakot na virus sa eroplano. Kaya naman dali-daling pumunta ang first officer. Pero hindi niya napansin nang umalis siya. May mga paltos na sa kamay ng kapitan. Nang tanungin, nagbingi-bingihan si Eugene Sok, at habang wala silang pansin, bigla na lang siyang tumakbo papasok sa karamihan. At habang nagkakagulo, nakapaglabas siya ng spray. Kahit na mabilis siyang naagapan ng mga pasahero sa paligid, huli na ang lahat. Naisaboy na ni Eugene Sok ang virus bago pa siya maaresto. Di nagtagal, natanggap na ng ground control ang balitang nakontrol na si Eugene Sok. Pero kasabay nito ang pagdating din ng masamang balita na may isang pasahero ang namatay dahil sa virus. Nakawala na ang virus sa eroplano. Ang sobrang bigat ng insidenteng ito ay agad na nakaagaw ng pansin ng mga nasa itaas. Mabilis ding nabuo ang emergency team. At ang una nilang ginawa ay ang tawagan ng eroplano. Gusto nilang makipag-ayos para makuha kay Eugene Sok ang antidote sa virus. Pero hindi ko inaasahan. Handa na palang mamatay si Eugene Sok. At ang layunin niya ay ang mapahamak ang lahat ng nasa eroplano. Gusto kong mamatay silang lahat dito. Ni isa man lang ay walang matitira. Nang marinig ang mga salitang iyon na puno ng kasamaan, biglang nag-alab ang galit ng first officer. Hinailan niya ang kwelyo ni Eugene Sok at sinimulang tanungin kung nasaan ang lunas. Pero hindi inaasahan na bigla na lang tumawa si Liu Jianxi ng parang tanga. At sa nagtatakang tingin ng first officer, ay isang bugso ng dugo ang sumabog sa mukha ng first officer. Kasabay nito, isang mas malaking krisis ang sumunod. Ang kapitan ay namatay sa cockpit dahil sa pag-atake ng virus. At ang eroplano, na walang kontrol, ay bumabagsak ng may bilis na 200 metro kada segundo. Ang buong eroplano ay nagkagulo na. At sa ganitong posisyon na nakakapanghina lang umupo, isang tauhan, nagsasapanganib ng buhay, ang nagtanggal ng seatbelt, at natataranta siyang pumasok sa loob ng eroplano, para kontrolin ang eroplano na nawawalan na ng timbang. Pero dahil sa pag-uga ng eroplano at sa pagkakahadlang ng bangkay ng kapitan, hindi nagtagumpay ang lalaki, at papalapit na ng papalapit ang eroplano sa ibabaw ng dagat. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Lao Li. Mabilis niyang hinayla pababa ang speed control. Itinuwid niya ang bangkay ng kapitan. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang ngipin. At buong lakas na hinayla nila ng mga tauhan ang control stick ng eroplano. Matagumpay nilang naiangat ang eroplano na malapit ng mahulog sa dagat. Nang mapanatag na ang eroplano, mabilis na dumating ang first officer. Tinignan niya si Lao Li, at agad niyang naunawaan ang nangyari. Dati pala'y piloto rin si Mang Lee. Ang asawa ng co-piloto ay nagtatrabaho noon sa flight na iyon, pero nagbitiw siya dahil sa isang aksidente. Mula noon, hindi na siya muling sumabak sa paglipad. Samantalang sa loob lang ng ilang minuto, namatay na si Liu Jianxi dahil sa pag-atake ng virus.
Isang matinding dagok ito sa emergency team. Dahil nga sa hindi pa alamang tungkol sa virus na ito, kakailanganin ng ilang buwan, kahit na sa pinakamabilis, para makapagpanukala ng gamot, at ang mas nagpapasakit ng ulo sa kanila ay, ang mga kuha sa pagdakip kay Eugene Sok, at ang kalunos-lunos na tanawin sa loob ng eroplano matapos itong mawalan ng kontrol, ay nakuhanan ng isang pasaherong mamamahayag, at ipinadala sa istasyon ng telebisyon gamit ang internet service ng airline, at ipinalabas na bilang isang malaking balita, sa oras na ito. Kaya naman ang grupo na dapat sanay ilihim ang pangyayari, ay napilitang magmadaling magsagawa ng press conference, at ibinalita ang kasalukuyang krisis. Nang malaman ng mga pasahero sa pamamagitan ng video na mayroong hindi kilalang virus sa loob ng eroplano, at lubhang nakakahawa pa ito, nagdulot ito ng matinding takot sa lahat, at habang isa-isa nang nagkakasakit at bumabagsak ang mga pasahero, ang flight attendant na unang nahawahan, nagsisigaw at naglalaway habang namatay sa kanyang trabaho. Ang ganitong nakakagulat na tanawin, ay nagdulot ng pagkawalang pag-asa sa bawat taong nabubuhay pa, para mapigilan ang pagkalat ng virus. Nagdesisyon ang mga tauhan ng eroplano na ihiwalay ang mga pasaherong may sintomas na, lahat ng may mga paltos sa katawan o may lagnat, ililipat sa likuran ng eroplano. At habang naglilipat, dahil sa eksima sa braso ni Xiumin, napagkamalan din siya ng mga pasaherong hindi pa nahahawaan, at sapilitang dinala sa isolation area. Habang lumilipas ang oras, palapit na rin ng palapit ang eroplano sa paliparan ng Hawaii. Pero ang hindi inaasahan ng lahat, pagpasok pa lang nila sa airspace ng Amerika, natanggap na nila ang abiso na hindi sila papayag ang lumapag. Wala ring silbi kahit nagpahayag na ng emergency ang first officer. Pinabayaan lang sila ng GT nila ng maraming taon. Iniwan nila ang mga ito sa ganitong kritikal na oras. Ikinagalit ito ng maraming mataas na opisyal sa panig ng Korea. Paniguradong hindi sila mangangahas magsalita ng matatalas na salita. Kaya wala silang nagawa kundi ang mapilitang mag-utos sa first officer na bumalik, kasabay ng pagpihit ng first officer sa control column. Tumambad ang sinag ng papalubog na araw sa loob ng eroplano. Parang sinasabi na rin ito, ang natitirang buhay ng mga pasahero, na tila papalubog na araw, ay nasa countdown na. Pero buti na lang at may mga taong nagsusumikap para sa kanila sa lupa. Si Mang Song ay isa na rito. Matapos ang mahabang pagsisiyasat, nalaman niya mula sa mga dating kasamahan ni Liu Zhenxi, na nakakuha ang kumpanya ng isang uri ng virus sa isang espesyal na paraan. Si Eugene Sok ang nangunguna sa pag-aaral ng virus na ito. Ngunit kalaunan, dahil sa hindi inaasahang pagkakahawa ng 3 tauhan, na nagresulta sa 2 pagkamatay at isang malubhang pagkasugat, kaya't si Eugene Sok ay agad na pinagsibak ng kumpanya, nang malaman niyang may isang nakaligtas pa sa ospital. Para bang nakakapit na si Old Song sa isang bagay na makatutulong sa kanyang buhay, agad siyang nagmaneho papunta sa ospital. At sa pamamagitan ng nakaligtas na ito, lalong naunawaan din ni Lao Song si Liu Zhenxi. Ang nanay ni Liu Zhenxi ay isang kilalang biologist, napakahigpit niya kay Liu Zhenxi. At sa tuwing nakakaramdam siya ng labis na pressure, nagiging libangan niya ang pagpatay ng mga hayop. Nang matuklasan ito ng kanyang kasamahan noon ay agad nilang sinabi sa kumpanya. Ito rin ang dahilan kung bakit nasuspinde si Liu Zhenxi ng ilang panahon. At ang aksidente nilang iyon ay hindi aksidente. Ito ay paghihiganti ni Eugene Sok sa kanila matapos siyang bumalik sa trabaho. Malinaw niyang nakita, nang siya at ang mga kasamahan niya ay mailantad sa virus at mapagsamang umiikot sa sakit, si Eugene Sok ay nakatayo sa gilid at nakangiting pinapanood sila. At sa tulong ng isang nakaligtas, ay nakumpirma rin ang virus sa eroplano. Ito ay ang uri ng virus na kanilang pinag-aaralan noon. At ngayon ay mayroon ng gamot ang kumpanya laban sa virus. Nang malaman ng magandang balitang ito, diretsong pinuntahan ni Mang Lito ang kumpanyang iyon gamit ang kanyang sasakyan. Pero dahil dayuhang kumpanya ito, at walang warrant of arrest, pinigilan siya ng mga gwardya sa labas. At mariing itinanggi ng taong namamahala sa kumpanya, na mayroon silang ganoong virus at bakuna. Habang patuloy ang pagtatalo nila, dumating naman ang pinuno ng emergency response team kasama ang maraming pulis. Ipinaliwanag niya sa mga namamahala ng kumpanya ang kabigatan ng sitwasyon. Kung malaman na mula sa kanilang kumpanya nang galing ang virus, at mayroon silang bakuna pero ayaw nilang makipagtulungan, hindi lang pagkalugi ng kumpanya ang mangyayari. Sa huli, dahil sa malakas na awtoridad ng team leader, aminado na ang nag-aalangan na namamahala sa katotohanang mayroon silang bakuna.
at nangako na libreng mababakunahan ang lahat ng pasahero sa eroplano. Nang malaman ng mga pasahero ang nakakagulat na balitang ito, lahat ay napaiyak sa tuwa at kagalakan. Ngunit habang magkayakap silang nagdiriwang, ang first officer sa cockpit ay halos hindi na makayanan. Hindi lang siya nagkaroon ng paltos sa kamay, kundi siya ay umubo na rin ng dugo. Alam niyang baka hindi na niya kaya pang makauwi. Pinapanta niya ang chief purser para tawagin si Manong Lee, at pinahanda niya si Manong Lee na palitan siya anumang oras. Pero base sa pagiging tensyonado ni Manong Lee ngayon, mukhang hindi siya handa sa pagpapalipad ng eroplano. Kahit na dati siyang isang magaling na piloto, dahil sa isang aksidente, namatay ang 2 flight attendant sa eroplano niyang pinapiloto. Simula noon, nagkaroon siya ng matinding takot sa paglipad. Pero ngayon, delikado na ang sitwasyon. Kaya wala siyang nagawa kundi umupo na lang. At habang lumilipas ang panahon, lumalala na rin ang kalagayan ng co-piloto. Sa bawat pag-ubo ay maraming dugo ang lumalabas. Alam niyang pareho silang hindi maganda ang kalagayan sa paglipad. Kaya naman bigla niyang napagpasyahang lumapag sa Narita Airport sa Japan. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ay muli silang tinanggihan sa paglapag. Kahit na may dala silang bakuna ay hindi sila pinayagang lumapag. At para mapaalis agad ang eroplano sa himpapawid ng Japan, nagpadala pa nga ang Japan ng mga jet fighter at nagpaputok ng warning missile, para palayasin ang eroplanong puno ng mga pasahero. Habang lumalayo na ang eroplano sa himpapawid ng paliparan ng Narita, nawalan ng malay ang first officer at nahimete. Mabuti na lang at nakatugon agad si Mang Lito sa kritikal na sandali, at naibalik niya sa tamang direksyon ang eroplano. Habang minamaneho ni Mang Lito ang eroplano patungong Korea, nagpakawala rin ng kagyat na pahayag ang Japan. Ang dahilan ng kanilang pagiging matigas sa pagpapaalis sa eroplano, ay dahil sa tingin nila ay posibleng hindi epektibo ang inihandang bakuna ng South Korea, sapagkat ang virus sa eroplano, ay mas maikli ang incubation period kumpara sa orihinal na virus. Kaya't posibleng nag-mutate na ang virus. Ang linyang iyan ay talaga namang nagdulot ng malaking kontrobersya. Ibinigay na nila ang sisi sa iba. Ngunit muling dinanas ng mga pasahero sa eroplano ang pagkawalang pag-asa. Pati ang ilang matataas na opisyal sa Korea ay hindi na mapakali sa sandaling iyon. Iminungkahi nilang maglanding ang eroplano sa mas malalayong airbase. Ang ganitong mungkahi, para sa isang international flight na nakagawa na ng isang buong biyahe pabalik-balik, ay parang hatol na ng kamatayan sa kanila. Dahil ang pagdating sa Seoul gamit ang natitirang gasolina ay isang himala na. Mariing tinanggihan ng pinuno ng emergency team ang mungkahi, at nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa mga nasa mataas na posisyon. Samantalang si Mang Siyong, na nakasaksi ng lahat ng ito, ay naisip ang kanyang asawa na nasa eroplano, at ang anak na naghihintay sa pag-uwi ng ina, at gumawa siya ng isang matapang na desisyon sa kanyang puso. Lumingon siya at umalis sa lugar na iyon. Hindi niya pinansin ang pagpigil ng kanyang kasamahan. At sumugod siya papasok sa pansamantalang itinayong sentro ng pananaliksik sa virus. Tinutukan niya ng baril ang isang empleyado at pinag-iniksyonan ang sarili ng maraming virus. Susubukan niya sa sarili ang lason. Nang dumating ang pinuno ng emergency response team, si Mang Song ay nagkaroon na ng sintomas ng virus at kasalukuyang inililigtas. Kasabay nito, si Mang Lee ay nagpapalipad ng eroplano at pumasok na sa himpapawid ng South Korea. Ngunit ang ikinadismaya niya ay, sa oras na iyon, wala siyang mahanap na paliparan na mapapaglapagan. Dahil hindi lang ang paliparan ng Seoul ang tumanggi sa kanila, pati ang naunang mungkahing himpilan ng hangin, ay dahil sa dami ng mga nagprotesta, ay hindi nakalanding ng ligtas ang eroplano. At ngayon ay puno na ang internet ng mga panlalait sa kanila, na tinatawag nilang bioweapon ang eroplano. At higit pa rito, may nagmungkahi, na gamitin ng militar ang misil para pabagsakin ang eroplano. Isa-isang nakakapangilabot na mga post. Pinapanood ito ngayon ng mga pasahero sa eroplano, habang nakikita nila ang kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng live stream. Ganon din, itinuring silang kaaway ng mga nagpoprotesta. Sa wakas, may isang hindi na nakapagpigil. Sila'y nagtanong sa kanilang sarili, talaga bang kailangan pa nilang lumapag? Kapag hindi na talaga gumana ang bakuna, maaari rin kayang mahawa ang kanilang mga pamilya. At sa sandaling ito, masasabing walang sino man sa eroplano ang nakaligtas. Ayaw nilang idulot pa ang sakunang ito sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman, iisang dakilang desisyon ang ginawa ng lahat. Yun ay ang huwag ng lumapag. Nang iparating ni Mang Lito ang pagmamahal ng lahat sa mga taong nasa lupa gamit ang radyo.
Ang mga nagpoprotesta na kanina'y galit na galit ay biglang tumahimik. Sky Airline Flight 501, naririnig niyo ba kami? Naririnig namin. Sa lahat ng nasa eroplano. Nagdesisyong huwag nang lumapag. Pinagmamasdan ng eroplano na parang isang ulilang nagpapalipad-lipad sa ere. Puso ng mga kapamilya ay parang sinasaksak. Di nagtagal, natanggap na nila ang huling mensahe ng kanilang mga mahal sa buhay na nasa eroplano. At ito rin ang pinakamasakit na eksena sa buong kwento. Nasaan si Mama? Nasaan? Nasaan si Mama? Mama. Anak, mahal kita. Pasensya na. Lola, natatakot talaga ako. Pasensya na, kaninang umaga kasi ayaw kong kumain kaya hindi ko naubos ang pagkain ko. Gusto kong kumain ng luto ni Lola. Gusto kong makasama sina Mama, Papa, at Kuya. Maglalakbay tayo sa lugar na pinag-usapan natin. Papa, alam mo bang bumili ako ng mga supplements? Dapat mong inumin yan. Inaalagaan mo na po sana ang mama at ate ni John Heok. Sa iyo ko na po sila iniwan. May itinago akong pera dyan sa likod. Bilhan mo ng paborito niyang candy si Lola gamit yan. Mahal na mahal kita, Mama. Unti-unting nawala sa paningin ng eroplano, kumikislap ang mga ilaw nito. Tumahimik ang buong mundo sa sandaling iyon. At sa gitna ng matinding pagpipigil na iyon, sa loob ng emergency room, ang heart monitor ng pasyente na dating wala ng tibok, ay biglang bumitaw ng isang nakakabinging tunog. Kasunod nito, si Manong Song na idineklarang patay na, ay himalang nagkamalay. Pinatunayan niya gamit ang kanyang buhay na epektibo ang bakuna. Ngunit dahil sinadyang pinatay ni Manong Lee ang radyo sa eroplano, hindi na ipadala ng control tower ang magandang balitang ito. Ang tanging maaasahan na lang nila ay ang mga kamag-anak ng mga pasahero. Epektibo na po ang gamot na panlaban sa virus. Hindi po ako makakapag-usap sa eroplano. Pakisabi na lang po sa pamilya ko agad. Pauwiin ninyo sila. Pakisabi po sa pamilya nila na epektibo na ang gamot. Bakit hindi makontak? Pwede pong mag-text. Hindi po pwedeng tumawag pero pwedeng mag-text. Isa-isa nang umilo ang mga screen ng cellphone ng mga pasahero sa loob ng eroplano. Ang mahihinang liwanag na ito ay nagdulot ng matinding kagalakan sa lahat, sapagkat ito ang ilaw ng pag-asa para sa kanila. Sa huli ng kwento, si Mang Lee, na nagtagumpay sa kanyang takot, ay gumamit ng kanyang malawak na karanasan sa paglipad. Bago pa maubos ang gasolina, ay matagumpay na nakalapag kasama ang 110 nakaligtas. Dito nagtatapos ang buong kwento.